So, Brother G-Boy, it's your turn. Amen mga igsoon, medyo kinakabahan. Ah, itong nihanda ko na preaching is, ito yung nangyari sa akin kagabi. So, pag-isipan ko na ito na lang po yung preach ko. Um, konti lang oras na ibibigay ko kasi 1 hour lang po yung preparation ko. So, na if di po ito yung perfect na preaching, pero I hope na mag-bless po kayo lahat. So, ang aking speech ngayon is all about how we overcome spiritual struggle. Then, ito, naranasan ko ito kanina. Kanina rin, kagabi. Kasi wala po si pastor, so sa unang-una ko na wala kamong leader, so pwede kami mag-chill-chillera. Kasi wala naman mag-lead sa amin, then wala magbutos sa amin kung ano yung mga dapat gawin namin, kung ano yung mga dapat namin isagawa para sa araw na to. Then, ano nga ba yung spiritual struggle? Na-search ko yung spiritual struggle is conflict over spiritual matter. Ito yung mga dito na tayo nag-struggle, nag-discourage sa mga bagay-bagay dahil yun nga, nag-conflict yung ating spiritual matter. So, dito tayo na-discourage, panghihinaan ng loob para sa gawain ng Panginoon. Before na-realize ko ito dati na iniisip ko na palagi naman ako nagsisimba. Bakit nakakaramdam pa rin ako ng stress, depression, pero itong mga parang tumatanda na rin ako, 18 pa lang ako. So, ayun, na-realize ko na hindi lang palagi na nagsisimba ka is okay na yung spiritual mo. Kasi kung nagsisimba ka linggo-linggo, pero nakaupo ka lang dyan, hindi ka paminaw sa bali ng yung pastor, yung spiritual mo hindi mapupuno ng blessing. Kasi kung nandiyan ka, naglingkod ka diya sa bangko, pero di ka paminaw, tulog ka lang, so sa panaginip ka lang nakikinig. Kaya, how we overcome spiritual struggle? Ito ngayon, by prayer. Ito yung nangyari sa akin kanina na, syempre, kakagising ka lang. Tapos, ngatak sila. Boy, ikaw mag-speech ka rin. Hindi, kakagising ko lang, so hindi ko maayos yung aking isipan. So, wala, ba't ganun? Ba't ako? Then, sabi ko, nung una, ayoko pa talaga. Pero si tita naglambing sa akin kanina eh. So, ginawa ko na po. Nag-pray lang ako kanina na sana bigyan ako ng Panginoon ng sapat na talino para ibigay sa inyo itong preach na to upang ma-bless kayo. So, how we overcome spiritual struggle is by prayer. At ang natin mga Bible sa 1 John chapter 5 verse 14. Page 1611 po. Unang Juan, Kapitulo 5, verse 14. Si Emily, pwede na po kayo magsulat. Ako na po magbasa. O kinimao ang pagsalig na atong nabatunan diya kaniya, na kung kita mangayo o bisan unsa nga butang sumala sa iyang kabutbutan, siya kaminaw kanato. So, ayun nga po, by praying. So, by praying, matutulungan tayo ng Panginoon. Pwede dito, na sinasabi dito na maririnig tayo ng Panginoon kapag nag-pray tayo. So, ibig sabihin, kapag nakaramdam tayo ng struggle sa ating spiritual, pwede tayo mag-pray sa Panginoon na tayo gabayan, na tayo tulungan upang ano yung mga dapat nating gawin para hindi tayo mag-struggle ang ating spiritual.
Hindi ibig sabihin na tayo nanalangin, tayo magpupupo na lang, mag-chill na lang, dahil tayo nag-pray na sa Panginoon. Hindi yung ganun. Dahil ang Panginoon, gagawa lang siya, mag-uutos lang siya ng isang instrumento na tao upang maging kahit sa atin na hindi tayo dapat sumuko, dapat kahit anong mga dapat nating mga nararanasan, mga obstacle na ating nararanasan, is dapat magpatuloy pa rin tayo sa Panginoon dahil pagsubok lang sa atin ng Panginoon para tayo mag-grow as a Christian. So, by prayer, mas kahit anong problema natin, kung may mga pagsubok man tayo nararanasan, pwede tayong umuna sa isang kwarto natin na tayo mag-pray, may pagkambiwan sa Panginoon, ilabas lang natin ang mga problema natin sa Kanya, yung mga saloobin natin na di mo masabi sa ibang mga tao. Dahil ang Panginoon, siya lang ang makikinig sa atin sa mga bagay-bagay na hindi natin masabi sa mga ibang tao. Dahil ang Panginoon, siya yung makikinig sa atin kung ano man ang problema, kung masama ba yan, kung ano ba nangyayari sa araw mo, ano mga dapat mong gawin para ma-overcome itong problema na nararanasan mo. Ayun ang by prayer. Bible sa Philippians 4:6 verse 7. Ang sabi dito, in English, careful for nothing but in everything with prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Let your request be made known to God. Yun nga sabi ko kanina na tayo mag-request ng Panginoon dahil siya na ang bahala kung ano ang dapat natin, kung ano ang para sa atin para ma-overcome natin ang problema na ito. Ayun po. So, ang una natin is by pray. Ikalawa, fighting with God. At ang ating mga Bible sa 1 Samuel 17:47. 1 Samuel 17:47. Sabi dito sa Bible is, O King, tibuok na katiguman, mahibalong na Ginoo, nagaluwas, dilipinaad sa espada, ni sa bangkaw. Kaya ang gubat iya sa Ginoo, ug siya mohatag kaninyo dahil sa among mga kamot. Dito, sa word na fighting with God. So, magka-connect ka lang yung pray sa fighting with God. So, nag-pray ka. So, ang mangyayari, pag nag-pray ka, so, nag-request ka sa Panginoon na gabayan ka sa bagay na gagawin mo. So, tutulungan ka ng Panginoon na lalabanan yung problema mo, pero di sa pamamagitan ng espada or mga spear. Tutulungan ka ng Panginoon sa mga obstacle na naranasan mo upang hindi ka ma-discourage, upang hindi ka manghina sa gawain ng Panginoon at magpatuloy sa Panginoon. Dahil upang hindi tayo, pumatulungan tayo na hindi mag-struggle sa ating mga spiritual. So, fighting with God. So, ngayon po, naraantraso ko na ito na kailangan ko ng tulong ng Panginoon dahil hindi naman ako perfect ng tao na konti lang talaga yung time na nalaan ko para sa pitch na to. So, fighting with God. At kailangan natin na maglumaban kasama ang Panginoon dahil kung wala ang Panginoon, hindi natin malulutas o hindi natin matatalo ang ating problema. Dahil kung wala ang Panginoon, ang ating hunahuna hindi maayos, hindi natin masusolusyon ng maayos ang ating problema dahil walang tamang gabay ang para sa atin kung wala ang Panginoon. Ayun po ang fighting with God. So ang ikatlo, choose God. At ang mga Joshua chapter 24 verse 16. Sabi dito, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So ito na po yung pinaka-last, choose God. Ba't natin kailangan piliin ng Panginoon? Dahil kung wala ang Panginoon, sadya talaga may mga struggle lang yung spiritual dahil wala kang Panginoon na pinagsasambahan. Wala kang Panginoon na kinakantahan. Wala kang Panginoon na kinakausap ka pang pray ka. Kung wala kang Panginoon, sadya talaga mas struggle lang yung spiritual. Dahil ang Panginoon lang ang nag-iisang Panginoon lang ang makakatulong hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating spiritual. Dahil ang Panginoon, kaya nandito tayo, hindi
hindi para magsimba para sa pastor, kundi para sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ang mga pastor upang ibahagi ang kanyang mensahe. Mensahe na dapat natin ipakinggan tuwing linggo. Mensahe na ating kailangan para ma-fulfill natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya, kung hindi natin pipiliin ng Panginoon, diyan talaga magsimula mag-struggle ang ating spiritual. Dahil, ang Panginoon lang ang nag-iisa na hindi mag-iiwan sa atin if na magkaloko-loko na yung mundo, magsimula ng rapture. If nandiyan yung Panginoon, tutulungan niya tayo para pumunta sa langit yung December. Kasi if na magsimula na yung rapture, ang mga anak ng Panginoon is pupunta sa langit. Pero if hindi siya tumanggap sa Panginoon, if mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon, is pupunta sa impyerno. Kaya blessed tayong mga Kristiyano na nakakapagpakinig tayo ng mga salita ng Diyos. Dahil yung ibang mga tao na just sa mga kalye lang na hindi sila nakakapagpakinig ng mga salita ng Diyos, hindi sila nabibless sa sa mensahe na ating napapakinggan dito tuwing linggo. Kaya ang ating gawin is choose God. Dahil, ayun po, magkakasama na naman to is pray, fighting with God, and choose God. Ayan lang po yung aking napaghandaan sa umagang ito. Pero, hopefully na-bless po kayo. So, ayun lang po. Una is by pray. Ikalawa, fighting with God. Ikatlo is choose God. Ayun lang po. Manalangin, dakilang Diyos na mapangin sa lahat ng loob. Maraming salamat sa umagang na ito sa aming mga napakinggan na uwian. Sa mga Panginoon na nag-bless kami Panginoon. Napanalangin ko Panginoon ang aming napakinggan mula sa Sunday School kay Pastor Mix at sa main teaching Panginoon na sila. Nawa po, kami po ay natuto at nagawin po namin ito sa aming buhay sa napanalangin ko Panginoon ang pastor pumunta na sa aming Panginoon na pumunta dito at napanalangin ko po ang aming simbahan ng Panginoon na ito po yung mag-grow at napanalangin ko po ang aming leader na siya po ang gamitin niya Panginoon upang mag-grow ang simbahan na ito at salamat po na kayo po ng mula sa amin sa umagang ito at ito po aming salamat na lang sa pangalan ni Jesus. Amen.